Guys, paano daw ang pag-process ng tax dito sa Czech Republic? So, kung hindi kayo nakakapunta pa dito sa Czech Republic, bigyan ko lang kayo ng konting information about sa tax. So, sa ibang bansa kasi, pag pumunta ka ng Japan, pag pumunta ka ng Taiwan, may tax refund po yan. So, sa Taiwan, every year ang tax refund. Sa Japan naman is pag natapos ka ng contract, makaka-receive ka po ng tax refund, ipapadala sa iyo sa Pilipinas kapag inasikaso mo yung mga requirements. So, about naman dito sa Czech Republic, kasi may mga nagtatanong na din sa atin yan about sa tax refund. So, unang-una, may tax refund ba sa Czech Republic? Ito yung masasabi ko sa inyo. Kapag kayo po ay, una muna, makaka-receive ng tax refund kapag month of April. Pero, inaasikaso na ang requirements niyan by January or February pa lang ng taon. For example, dumating kayo last year. So, dumating kayo ng August last year. And then, ngayong pagpasok ng 2026, halimbawa last year, 2025 kayo dumating. Pagpasok ng 2026 ng February, sasabihan na kayo um, ng inyong company na mag-aasikaso kayo ng tax. So, may papipirmahan sila sa inyo. Ganon dahil kayo ay baguhan pa lang dito sa Czech Republic. Pag pinapirmahan yun sa inyo, medyo marami-rami din naman pipirmahan yung papers na. Siguro mga 2 hanggang 3 papers, ganyan. And then, pag napirmahan nyo yun, sila na po mag-aasikaso nun. And then, pag dating ng April or May, pwede nyong ma-receive yung inyong tax refund. So, directly yun, napapasok po sa inyong account na ibibigay doon sa papers na pinirmahan nyo. Now, every year ba is merong tax refund? Ito yung madalas tanong. So, ang totoo, wala po. Hindi siya every year. So, sa unang taon lang ng pagdating mo dito, possible. Possible ha? Hindi ko sinabing lahat. Possible na meron kang ma-receive na tax refund pero hindi po entitled ang lahat para maka-receive ng tax refund. Sino lang ang nakaka-receive ng tax refund? Kapag ang pagdating mo dito is hindi inabot ng 1 year or 10 months or ng cut-off ng tax is hindi ka na po, makaka-receive ka ng tax. Pero kapag inabot ka ng 1 year, for example, dumating ka dito is siguro sabihin natin ng mga November, or December and January. So, itong 3 months na to, pag dumating ka ng ganitong month, may possibility na kapag nagpakuha na ng tax or nagpa-compute ng tax is meron ka marireceive mga 100 lang, 200. Ganun lang kaliit. So, yun yung based on my, based on my experience. Pero, pag dumating ka naman, for example, is ng February, possible, or March, possible makareceive ka ng mga 2,000, 3,000, 4,000. And then April, May, June, pwedeng mga 5,000, 6,000. So, ako before, so ito pinagbasean ko lang naman to eh. Ako before, ako po ay dumating ng August. So, nakareceive ako way back 2022 ako dumating ng August. 2023 ako nakareceive ng tax. Ang na-receive ko pong tax at that time is nasa 9,000 crowns at that time. So, after nun, may na-receive pa ba ako? Noong 2024, 2025, and then ngayon 2026, wala po akong na-receive. Kung meron man ako na-receive, siguro 100 crowns lang. So, ganun lang po yung na-receive ko sa mga susunod na mga taon. Pero sa unang taon ko, sabi ko nga sa inyo, dumating ako ng August 2022, inasikaso siya ng February 2023, and then pagpatak ng April or May 2023 is may pumasok sa account ko. So, nasa 9,000 po ang pumasok at that time sa akin nung panahon na yon. Bakit? Kasi po, hindi ko pa na-cover yung isang taon ako dito. So, may tax refund talaga ako nun. Ibig sabihin, August lang kasi ako dumating. So, yung ibang months kasi, yun yung parang nire-refund nila. I don't know kung paano yung explanation doon, basta ganun. So, yung mga iba kong kasamahan before, ito yung pinagbisan ko kasi kaya wala kayong makukuha. May mga kasamahan ako doon na dumating is November, and then may kasamahan din ako na dumating is December. Ang nakuha lang nila is 120 crowns at that time. And then, meron din akong kasamahan na dumating sila ng February, nakakuha po sila ng nasa 3,000 crowns. So, ito, hindi ko sinasabi na kung ano yung sinabi ko, na amount is yun yung ma-receive nyo. So, nakadepende naman yan kung magkano ang kaltas sa inyo. Nakadepende yan kung paano ang kaltasan sa inyo sa inyong company. So, nakadepende yan sa ganun. Pero sa company ko, ganun yung na-receive namin. So, possible na mas mataas, possible na mas mababa. Depende syempre yan. So, kung magkano yung tax na nakukuha nila sa inyo. Bakit? Sa Pilipinas, kapag nasa Manila ka, mas malaki ang sahod mo, mas malaki ang tax mo. Sa Czech Republic, kapag ikaw po ay mas malaki ang sahod, of course, mas malaki rin po ang tax mo. Sa unang taon, possible na mas malaki ang ibabalik nila sa iyo na tax refund. Pero syempre, kung maliit lang yung kinukuha nila sa iyo na tax, paano naman nila ikaw i-refund ng mas malaking tax, maliit nga yung nakukuha nila sa yung tax. So remember lang,
na ang tax refund po is isang beses lang nangyari sa akin ang pagkuha. Pero, what if magkaroon ng karamdaman? What if nagkaroon kayo ng sakit? What if 2 months kayong na sick leave, na surgery, nagpa-opera, or 2 months kayong something na wala ng trabaho, ganyan. Yung as in, hindi kayo makapagtrabaho kasi naka-sick leave kayo, ganyan. Meron naman po kayong makukuha nun. So, kapag ganun, may makukuha kayo sa susunod na kuhanan ng ano. Kasi meron kayong 2 buwan, halimbawa, na hindi kayo nakapagtrabaho. So, yun yung part na meron kayong marireceive sa tax refund nyo. Pero kung dire-diretso kayo, hindi kayo tumigil, hindi kayo na-stop sa pagtatrabaho, hindi na po kayo makakakuha ng tax sa susunod na mga taon. Possible, 100, 200, 300, ganun lang yung makukuha nyo. Kasi ako, sabi ko nga sa inyo, nakakuha ko ng tax ng 2023. Kasi 2022 ako dumating, 2023. Inasikaso yung tax ko, nakakuha ko ng tax. And then, after 2023, so dumaan ng 24, 25, and then ngayon is 2026. Wala pa ako nakuha tax sa tunay na buhay. Wala pa ako nakuha tax. So, ito, based on reality to ha. Hindi to, guys, based on computation. Hindi to based on law. So, hindi to based on law. So, ito ay based on reality. Based on nangyari sa akin, based on experience, based on friends' experience. So, hindi ko sinasabi na ito ay law ng Czech Republic. Pero, ang masasabi ko sa inyo, kahit siguro sino ang pagtanungan nyo na nandito sa Czech Republic, siguro sabihin din sa inyo, isang beses lang din sila nakakuha. Okay? So, yun lang. Huwag kayong mag-alala guys kasi yung mga company nyo mag-aasikaso ng inyong tax, sila po ang magpapapirma sa inyo, sila ang mag-aasikaso niyan. So, ang gagawin nyo lang is mag-fill up kapag pinag-fill up nila kayo. So, paano naman yung mga direct hire? So, yung mga direct hire, syempre, tatanungin nyo si company. Kapag nabalitaan nyo na ganito, nasa month of January na, February, kasi nag-start yan ng last week of January, nag-start siya na mag-ano na sila, mga tax nila, ganun. Pag nag-start na yan ng ganyan, so ibig sabihin, at that time, pwede na kayong magtanong sa inyong mga company kung sino ang mag-asikaso ng inyong tax. So kung asikasuhin nila, di much better, pipirma-pirma na lang kayo. Pero kung hindi nila asikasuhin yun, kailangan nyo pa siyang asikasuhin. Pero wala akong knowledge kasi doon eh. Basta binigyan ko lang kayo guys, konting information lang dahil lagi ito natatanong sa atin kung ano daw masasabi ko pagdating sa tax refund, kung totoo daw ba na wala talagang tax refund. So yan, I hope na nasagot ko na ang inyong katanungan. So, huwag kayong umasa na malaki ang nare-receive nyo sa unang taon nyo dito sa Czech Republic sa tax refund. So, para much better, para hindi for better or for worse, para hindi kayo masyado masaktan, huwag na lang kayong umasa. So, kapag may binigay sa inyo, hindi ayos. Pag walang binigay sa inyo, hindi nga. Gayon na lang. So, wala tayong magagawa doon kasi yun talaga yung nila eh. Ganun talaga dito sa Czech Republic. Wala talaga siyang masasabi mo na kagaya ng sa Taiwan at saka ng sa Japan. So, yun lang.